Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasama at Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala dahil sa mga gawang pinakita ko. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. God is good All the time, all the time. God is good. Show us the Father. Ito mga kaibigan ang sinabi ni Felipe na ikinagulat ni Jesus. At sinabi pa ni Felipe, pag nakita na namin ang Ama, ay masisiyahan na kami. Tunay po na si Jesus ay nagulat. At ang sabi niya, "Felipe, ang tagal na nating magkasama. Felipe, hindi ba nakita mo na ang mga kababalaghan mula sa aking mga pagkilos? Kung paano nakakita ang bulag, lumakad ang mga pilay, gumaling ang mga may ketong, nagsalita ang mga pipe, nabuhay ang mga patay? Don't you even realize na ang Mesiyas ay naririyan na?" At lagi yung sinasabi na I and the Father are one. And then you ask me, show me the Father? Felipe, aba, idilat mo mga mata mo. Felipe, hindi mo pa ba nakikita at nalalasahan yung ipinakita kong mga himala? Mga kaibigan, ito rin po ay lagi mong naririnig sa mga panahon ng pandemya. Where is the church? Show us the church. Aba, sa kasaysayan, hindi ba natin nakita ang ginawa ng simbahan? Who is the church? I am the church. You are the church. And we are the church. Sa bawat Katolikong gumagawa ng kabutihan, that is the church. Dahil lagi nilang tinatanong, saan ang simbahan? E di magpo-post naman ang mga taga-simbahan. Sa loob ng simbahan, ginawang quarantine place, ginawang stock room ng mga pinamimigay na pagkain, at nagpapamigay ang iba't ibang institusyon ng simbahan, naglalakbay, umiikot, nagbibigay ng maraming mga goods, vouchers. Where is the church? Ilang parsela lamang at porsyento ng simbahan. But every member of the church is the church. Kung ikay kapitbahay na gumagawa ng mabuti, that is the church. And every time you support piso, 2 piso, 100 piso, you are the church.
When you give food to your neighbor, you are the church. We are the church. And now you're looking, where is the church? You don't understand the church. We, the people of God, is the church. Yun nga lang ho itong ECQ or quarantine to GCQ, ang pinakahuling magbubukas for public worship ay simbahan. At ang kanyang classification ay non-essential. That the church gathering is non-essential. Kasabay ng mga sports, ng culture, ng tourism, ng outing. Mga kaibigan, sa ating mga espiritual, the church is essential. And this is number one needs ng mga tao. Na kaya nakakaya ng tao ang gutom, nakakaya ng tao ang takot, nakakaya ng tao ang kawalan ng kabuluhan, nakakaya ng tao ang kawalan ng kasiguraduhan in this pandemic full of uncertainties. What saves the people is the spiritual. Without the spiritual, we are at a loss. And yet, the last to open up is the church. Kasi humahawi. Ang simbahan no, mga tao, they gather, magkakasakit sila, mabavirus. Bakit? Pag sumakay ka ba sa bus? Sa totoo lang, isang oras kayo magkakasama, hindi ka mabavirus? Sa palengke, pumupunta kayo araw-araw sa gitna ng mga quarantine. Na virus ba kayo? Nagkasama-sama kayo? Okay lang? At naparami pang haba ng mga pila sa mga ayuda, ang mga tao ay naroroon. Okay lang? At sasabihin mo ang simbahan, pag pumasok ka, mahahawa ka? My God! Bakit? Ang mga nagsisimba ba? Tanga? Hindi marunong magsuot ng mask? Hindi gumagamit ng alcohol? Hindi ba namin kayang bumili ng thermal scanner na kaya nyo rin bumili? We can manage. At kaming mga nasa simbahan bilang administrators, we know how to protect our people. Kaya nga ho, laging tinitingin sa simbahan, baka magkahawa-hawa kayo dyan bakit sa ospital? Bakit sa mga kung saan-saan pa mga establishment, pwede? Hanggang may mask, naghuhugas ng kamay, may social distancing, pwedeng magmisa ang mga tao and we can manage. Kaya nga ho, pag nakikita ko ang katotohanan ng simbahan ay non-essential, kasabay ng sports, kasabay ng mga kainan, kasabay ng mga outingan, kasabay ng leisure, it hurts me. The church is essential. Because right now, what gives meaning to people to survive is the church. The church that gives hope. The church that gives light. The church that gives inspiration to move on and to never give up. Kung aasa ka sa gobyerno, sa nangyayari sa ating bayan, mapaprastrate ka. Kung aasa ka sa siyensya, sa mga matatalinong tao, mapaprastrate ka at mapaprastrate ka. Kaya nga sabi nila, ipagdasal ninyo, at lahat ng mga leader, pagdasal ninyo, and you are shutting down the church. Ipagdasal ninyo. Kayo nga sinasabi niyo ipagdasal ninyo Bakit? Tama, sa bahay magdadasal. Pero higit sa lahat, ang pagdiriwang ng Eucharistia sa loob ng simbahan ay lakas ng sambayanan. Dahil ang sinasabi ng simbahan ay hindi sinasabi lang ng tao. Ang sinasabi ng simbahan ay ang sinasabi ng Diyos. If Jesus and the Father, they are one, and the church is with Jesus, therefore, the church and the Father, they are one. We speak not about what we think and not about our opinion. We speak on behalf of God. Now is the time to bring back the assembly of the people to pray together, because the prayer of the people is our powerhouse. Mga kaibigan,
the church is not non-essential. The church is essential to salvation. Amen.